Nay, gising pa po pala kayo? Akala ko po kung ano na yung naririnig ko dito sa kusina. Tulungan ko na po kayo dyan. Wag na, Rhea. Malapit na rin man ako matapos dito. Matulog ka na ulit sa loob. Malamig dito sa kusina. Baka pasukin ka pa ng masamang hangin. Ganun po ba? Nay, matanong ko lang po. Para kay David po ba ulit yung niluluto nyo? Napapansin ko lang po kasi na parang andalas nyo siyang paglutuan tuwing ganitong sasapit ang hating gabi. Baka pwedeng ipagpabukas nyo na lang po yan para makapagpahinga din kayo. Kailangan laging bago ang kinakain ng asawa mo. Basela ng kondisyon ni David ngayon, Rhea. May mga gamot na hindi tatalab kung hindi sasabayan ng tamang sustansya. Lalo na yung mga pagkaing nagpapalakas sa dugo. Bumalik ka na sa loob. Samahan mong anak ko doon at ayokong naaabala ako. Pasensya na po sa abala, Nay. Ano lang po kasi, nitong mga nakaraan po, napapansin kong parang may nagbabago kay David. Simula nung pakainin niyo siya ng mga niluluto niyo. Nag-aalala lang po talaga ako sa asawa ko. May pinupunto ka ba dyan sa sinasabi mo, Rhea? Maghinay-hinay ka sa pananalita mo at wala ka pang kaalam-alam. Hindi mo man lang din ba naisip na baka ikaw palang punot dulo kaya nagkakaganyan ang anak ko? Ayoko nang may marinig na salita sa iyo. Bumalik ka na sa kwarto niyo at huwag mo na ulit ako guguluhin dito. Totoo pala yung kasabihan ng iba, na kapag nag-asawa ka, hindi lang yung taong mahal mo ang pinakasalan mo, kundi pati ang buong pamilya niya. At sa kaso ko, ang pamilyang binalikan namin sa probinsya ang naging pinakamalaking palaisipan sa buhay ko. Ang akala ko noon ang pinakamahirap na desisyong gagawin ko ay ang iwan ang komportabling buhay para sumama kay David na siyang napangasawa ko. Pero nagkamali ako. Mas mahirap pala yung pakiramdam na nakatira ka sa iisang bubong kasama ang biyenan mo, pero pakiramdam mo ay isa kang malaking banta para sa kanila. Magandang gabi, Miss Neri. Ako po si Rhea. Actually, last year pa ako nakikinig dito sa channel nyo, pero ngayon lang ako magbabahagi ng sarili ko mismong kwento. Naengganyo kasi ako na i-share yung experience namin ng asawa ko kasama ang biyenan ko, noong kinailangan pa naming makituloy sa kanya. Pero bago ko ituloy ang kwento, gusto ko lang itanong sa mga nakikinig. Sino sa inyo ang nakaranas ng lunukin ang pride nyo para makisama sa biyenan nyo, kahit na alam nyong mainit ang dugo niya sa'yo? Kaya mo bang manatili sa tabi ng taong mahal mo, kahit na may malaking problema ang dumating sa inyo? Comment down below kung anong magiging sagot nyo. Babasahin ko po yan once na mapili ito. Kaya maupo ka muna. Huwag mo naman akong iwanan dito na ng basta-basta. Pinag-usapan na ito ng mga magulang natin, di ba? Kakaplano na lahat para sa kasal natin sa susunod na buwan. Javier, ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na hindi ko itutuloy ang kasal na yan? Pumayag lang ako noong una dahil sa pamimilit ni na mama. Pero hindi ko kayang pakasalan ng taong hindi ko naman mahal. Ayoko magsinungaling sa sarili ko. At lalong-lalo na sa'yo. Hindi mo ako mahal? O baka naman may iba ka ng kinakaumalingan kaya bigla ka nagbago? Rhea, kilala kita. Hindi ka gagawa ng ganitong desisyon kung wala kang ibang pinoprotektahan. Sabihin mo nga sa akin, yun bang David na yon ang karelasyon mo ngayon? Na isang hamak na delivery boy lang naman. O paano mo nalaman ang pangalan niya? Huwag mo na subukan mag-isip ng kung anong kawalang-hiyaan. Dahil wala siyang kinalaman dito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At wala kaming kung anong relasyon. Besides, hindi na tayo bata. Huwag ka nang mandamay ng iba, Javier. At wala ka din namang karapatang pakialaman ang personal kong buhay. At alamin kung sino mga taong kinakasama ko. Madali lang naman malaman ng totoo kung may pera at connection ka eh. Kaya huwag kang magmangmaangan pa, Rhea. Nakita ko kayo nung isang gabi. Noong sundan ko kayo, sa tapat ng tinutuluyan niya. Doon mo ba gustong tumira? Sa mabaho, maliit at madilim na skinita kasamang lalaking walang may pagmamalaki? Kundi ang pagiging mabait niya? Maibibigay niya ba sa'yo ang buhay na nakasanayan mo dito? Walang kinalaman ng pera dito, Javier. Masaya ako kay David. Dahil itinuturing niya akong tao. Hindi isang ari-arian na pwedeng ipakasal para lang sa negosyo.
At wag na wag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Dahil wala kang alam sa kung anong klaseng tao siya. Magsisisi ka din, Rhea. Akala mo ba papayagan ka din na tito at tita na mauwi lang sa walang lahat ng pinaghirapan nila para sa pagsasamang to? Hinding-hindi ka nila hayaang mapunta sa isang lalaking walang kwenta. Tandaan mo, hindi ako papayag na maagaw ka lang ng kung sino. Sa akin ka pa rin babagsak sa uli. Huling beses na natin pag-uusapan ito, Javier. Magsumbong ka na kung gusto mo. Pero hindi mo ako mapipilit na mahalin ka. Tapos na kung ano ang pinagsamahan natin. Once na may gawin kang hindi ko nagustuhan. Mabilis akong tumalikod kay Javier kahit pa naririnig ko ang malakas na pagtawag nito sa aking pangalan. Punong-puno ng galit at kaba ang aking dibdib habang naglalakad palabas ng restaurant. Hindi ko akalain na aabot sa punto na magpapamanman si Javier para lang malaman ang tungkol sa relasyon namin ni David. Ang tanging nasa isip ko noon ay kailangang malaman ng mga magulang ko ang aking paninindigan bago pa mahuli ang lahat. Pagdating ko sa amin, agad akong hinarap ng mga magulang ko noon na halatang kanina pa naghihintay sa sala. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ay bakas na sa mukha ng aking ama ang matinding galit. Alam ko na sa oras na mga yon ay nakarating na sa kanila ang balita mula kay Javier. Sa kabila ng takot, nilakasan ko ang loob ko kahit alam ko na sa mga oras na yon ay parang mawawala na ako sa aking ulirat dahil sa tindi ng pressure. Rhea, ano itong narinig ko mula kay Javier? Totoo ba na may kinakasama kang ibang lalaki at balak mong dalikuran ng pamilya natin para sa kanya? Alam mo ba na ang laki ng mawawala sa atin kapag hindi natuloy ang kasunduan sa pamilya ni Javier? Pa, hindi ito tungkol sa negosyo o sa pera. Buhay ko ang nakataya dito. Hindi ko mahal si Javier. Bakit pa kailangan ako magsakripisyo para lang lumago ang kumpanya nyo? Tao ako. Anak nyo, hindi ako puhunan. Rhea, anak, pakinggan mo kami. Para din naman ito sa kinabukasan mo. Ano bang mapapala mo sa David na yon? Sabi ni Javier, ay isang hamak na delivery boy lang daw yon. Ay paano kanya bubuhayin? Naghihirap ng araw yan sa mga bayarin niya dito sa Maynila, hindi ba? Kahit maghirap kami, basta magkasama kami ni David, masaya ako. Doon ko nararamdaman kung paano mabuhay ng totoo. Ayoko na dito sa bahay na to na puno ng pagpapanggap. Hayaan niyo na po ako magdesisyon para sa sarili ko. Malaki na ako at alam ko na ang tama sa mali. Wala kang gagawing desisyon ay kasisira ng pangalan natin. Mula ngayon, hindi ka na lalabas ng bahay na ito. Hanggat hindi sumasapit ang araw ng kasal ninyo ni Javier, ibibigay mo sa akin ang cellphone mo at lahat ng gamit mo. Huwag mo kaming subukan, Rhea. Pa, wag po. Hindi niyo pwede gawin sa akin to. Wala akong ginagawang masama. Pinili ko na na magmahal. Kasalanan ba yun? Pasensya na, Rhea. Pero ito lang ang paraan para matauhan ka. Pumanik ka na sa kwarto mo at huwag kang susubok na tumakas. May mga gwardiya sa labas na magbabantay sa iyo 24 oras. Halos gumuho ang mundo ko nang marinig ang tunog ng susi na naglalak sa pinto ng aking kwarto mula sa labas. Napaupo na lamang ako sa gilid ng kama habang humihikbi. Hindi ko lubos maisip na magagawa yun ng sarili kong mga magulang sa akin. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay isa akong bilanggo sa sarili kong tahanan. Nakakatawa man kung iisipin nyo, pero yun ang naging buhay at karanasan ko noon. At kahit ako, ay hindi makapaniwalang naranasan ko yun. Dahil ang sabi nga ng karamihan, ay sa libro lang daw nangyayari yung mga ganong eksena. Pero nagkamali sila. Ilang araw ang lumipas na tanging pag-iyak at panalangin ang ginagawa ko. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang pangungulila ko kay David. Pero isang araw ay nakatulog ang lahat. Napansin ko na tila nakalimutang ilak ng maigi ang bintana sa aking banyo matapos itong linisin ng katulong. Doon ay pumasok sa isip ko na nakahanap na ako ng pagkakataon. Maingat akong bumaba gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na kumot na itinali ko sa rehas ng bintana. Nanginginig ako sa takot ng mga oras na yon. Ngunit mas determinado akong makawala sa kamay ng sarili ko mismong magulang. May natamo akong galos sa pagbaba dahil sa pagbagsak ko. Sa kabutihang palad, napansin kong nakatulog ang gwardyang nakatalaga sa likurang bahagi ng mansyon dahil sa pagod. Kaya dali-dali din akong nakahanap ng tiyempo para mas madaling makatakas noon.
Dahan-dahan akong gumapang hanggang sa makarating sa gate na may maliit na siwang. Nang makalabas ako sa kalsada, ay hindi ko na nagawang lumingon pa. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating sa main road kung saan may mga dumadaan pang pampublikong sasakyan. Alam kong kailangan kong makarating agad kay David dahil kung hindi, ay paniguradong hahanapin kami doon ng magulang ko at ni Javier. Pero hindi ko po alam na sa mga sandaling yun na ang pagtakas ko ang magiging dahilan para mapahamak ang taong malapit sa akin. David, Diyos ko, ginulat mo naman ako. Akala ko kung sino na. Bakit pa napakalapit na mukha mo sa mukha ko? Hindi mo nila ako ginising agad na nanakot ka pa talaga. Pasensya na. Pinagmamasdan ko lang kayo ng bata. Ngayon ko lang kasi uli kayo nakitang mahimbing ang tulog. Oh, kararating mo lang ba? Kumusta ang shift mo? Mukhang pagod na pagod ka. Halos hindi ka na nakakausap nito mga nakarang araw dahil lagi kang diretso tulog pag uwi. Ayos lang ako. Maraming kailangang i-check na kargamento sa warehouse kaya medyo nabugbog sa tayo. Masama lang din talaga ang pakiramdam ko ngayon. Parang nanunuyo ang lalamunan ko. Hindi ko maintindihan. Uminom ka na ba ng tubig? O baka naman nalipasan ka na ng gutom dyan. May itinira akong ulam sa kusina. Kainin mo na habang mainit pa. Nga pala David, kumusta yung sahod mo? Nakuha mo ba yung babalayan mo? Yun nga ang sasabihin ko sa iyo, Rhea eh. Pasensya ka na. Pero hindi ako pinayagan ng supervisor namin. Marami raw munang kailangang ayusin sa payroll kaya sa susunod na kinsenas na lang daw pwedeng mag-advance. Ganun ba? Paano na yung pambayad natin kay Mang Kanor bukas? Alam mo naman yun, kapag hindi natin nabigyan kahit kalahati mo lang ng utang natin sa tindahan, baka hindi na tayo pautangin ng gatas at diaper ni baby. Alam ko, wag mo nang ipaalala sa akin. Dahil pati ako'y namumroblema na din. Gagawan ko na lang ng paraan bukas. Hihiram muna ako sa mga kasamahan ko sa warehouse. Galit ka ba? Tinatanong ko lang naman, para alam ko kung anong sasabihin ko kay Mang Kanor. Sakaling duman siya dito. Pero David, sigurado ka bang pagod lang yan? Bakit parang lalong lumalalim yung mga mata mo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang laki na ng ipinahayat mo. Sabi ng ayos lang ako. Diba? Huwag mo na akong punahin, Rhea. Kung ano-ano na naman ang napapansin mo eh. Magpapalit lang ako ng damit at matutulog na. Maaga pang pasok ko bukas. Nag-aalala lang naman ako. Kailangan mo pang sumigaw. Pasensya na. Pagod lang talaga ako sa trabaho. Ang dami ko kasing iniisip eh. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Matulog na muna tayo, Rhea. Huwag ka mag-alala. At gagawa ako ng paraan para mabayaran yung bayarin natin. Pinili ko na lang pong manahimik at hindi na humirit pa kahit na labis ang pagtataka ko nung gabing yon. Alam niyo po, simula na magtrabaho si David bilang checker sa warehouse na yon, napapansin ko na mas nagiging bugnutin ang asawa ko at parang laging takot. Hindi ko naman malaman kung ano bang dahilan. Sa tuwing nagtatanong kasi ako, palagi niyang sinasabi na ayos lang naman daw siya. Kung minsan, iniiwasan niya na lang ang tanong ko. Hindi ganito si David nung unang magsama kami, pero medyo nanibago ako. Mula nang pinili kong tumakas mula sa mga magulang ko noon para sumama kay David, hindi niya pa ako kailanman nagawang pagtaasan ng boses. Ngayon lang. Nahiga po kami ni David at nagsimula ng magpahinga ng gabing yon. Pero hindi po ako dalawin ng antok, lalo na't mabigat ang pakiramdam ko. Aminado din naman po ako na sa hirap ng buhay na nararanasan namin, ay hindi ko maiwasang mapaisip kung tama nga ba ang desisyong nagawa ko noon. Pero sa tuwing pumapasok sa isip ko yon, ay agad din namang nawawala kapag nakikita ko ang asawa't anak ko. Oh David, aalis ka na agad? Hindi ka pa nag-aalmusal ah. Uminom ka muna ng kape bago ka pumasok. Baka pagsaktan ka ng tiyan eh. Sa labas na lang ako kakain, Rhea. Kailangan kong mauna sa warehouse dahil may darating na malaking shipment ngayon. Baka mapagalitan ako ng boss namin kapag nahuli ako. Sino ba yung boss nyo? Parang ayaw na kayong pagpahingahin. Basta malaking kumpanya to, Rhea. Maraming kailangang asikasuhin. Huwag mo na nga akong alalahanin. Basta ang isipin mo ay yung bata. Mag-iingat kayo dito, ha?
Huwag kayong basta-basta magbubukas ng pinto sa kahit na sino. Bakit? May dapat ba kaming ikatakot? Bakit parang ang seryoso mo naman yata ngayon? Alam mo naman yung panahon ngayon, wala nang pinipili. Mas okay na yung nag-iingat. Lalo na't nasa trabaho ako. Hindi ko kayo mababantayan. Sige na, aalis na ako. Ipagdarasal ko na lang na maging maayos ang lahat ngayong araw. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka, David. Rhea, padaraan lang ni David. Ba't hindi ako pinansin? Akala ko ba magbabayad na kayo ng utang? Pasensya na po talaga, Mang Kanor. Hindi po kasi talaga nakabali si David sa trabaho niya eh. Marami raw pong inaayos sa opisina nila. Kaya baka sa susunod na kinsenas pa po kami makabawi sa inyo. Rhea, alam mo namang kailangan ko din ng puhunan eh. Pero sige, pagbibigyan ko kayo sa huling pagkakataon. Kung hindi lang ako naaawa sa anak nyo, nako. Pero sana naman ay huwag nyo akong paasahin palagi. Maraming salamat po, Mang Kanor. Hindi po namin kayo tatakasan. Gagawan po namin ng paraan para makabayad sa inyo. Teka, oo nga pala. Mag-ingat kayo dito sa lugar natin. Balita ko ay may mga kahina-hinalang taong umaaligid dyan sa tapat ng apartment nyo nitong mga nakarang araw. Mukhang hindi taga rito sa atin eh. Sinasabi ko lang sa'yo para alerto ka. Lalo na't mag-isa ka lang dyan kapag nasa trabaho si David. Mas lalo po akong nabalisa sa narinig ko mula kay Mang Kanor. Pagbalik ko sa apartment, agad kong nilakang pinto at bintana. Puno po ng tanong ang isip ko ng mga oras na yon. Sa isip ko, baka dumating na ang kinatatakutan ko. Baka pinadala yon ng mga magulang ko at pinahanap ako. Hindi ko na po alam ang iisipin ko ng mga oras na yon kasi naghalo-halo na. Idagdag pa yung mga ikinikilos ni David at pagbabago ng ugali niya. Habang lumilipas po kasi ang mga araw, pansin kong parang mas nagiging mailap na rin ang asawa ko sa akin. Hindi naman din kasi siya ganon bago siya magtrabaho sa warehouse na pinasukan niya, kaya hindi ko maiwasang mag-isip kung tama nga ba ang hinala ko. Baka may kaugnayan doon kung bakit pakiramdam ko ay nagbabago ang asawa ko. Hanggang isang hapon, may nangyaring hindi ko inaasahang ibabalita sa akin ni David, na hindi ko naman alam na yun na rin pala ang simula ng dilubyo sa buhay namin. Sandali lang. Sino ba yan? David? Oh, bakit pawis na pawis ka? Akala ko ba gabi ka pa uuwi dahil sa inventory nyo? Rhea, tulungan mo ako. Kailangan na nating mag-impake. Kumuha ka ng malaking bag. Ilagay mo lahat ng mahalagang gamit ninyo ni baby. Huwag ka na munang magtanong. Kailangan nating magmadali. Teka, ano bang nangyayari? Bakit para kang hinahabol? David, tingnan mo nga yung itsura mo, nanginginig ka. Kumalma ka muna, ha? Ano bang problema? Tinatakot mo ako. Sabi nang huwag ka nang magtanong, Rhea. Kailangan na nating umalis dito sa Maynila. May mga nakasunod sa akin kanina pa. Hindi ko alam kung sino sila. Pero alam nilang dito tayo nakatira. David? Ano yun? May masakit ba sa'yo? Teka, tinatakot mo naman ako eh. Bakit ka susundan? May atraso ba tayo sa kanila? Wala to. Huwag mo akong intindihin. Tsaka nakapag-text na ako kay Nanay Ising. Sinabi ko na pupunta tayo dun sa probinsya at pansamantala tayong makikitira sa kanila. Pero magmadali na muna tayo. Kailangan na nating umalis dito. Sa probinsya? David, seryoso ka ba? Ngayon lang tayo uli pupunta doon simula nung magsama tayo. Tapos, ganito pa ang dahilan? At saka paano yung mga gamit natin dito? Yung mga utang natin? Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa mga gamit na yan, Rhea. Intindihin mo naman ako. Dalian mo na dyan. Mag-impake ka na at kakausapin ko ang landlord natin para magbayad ng huling upa. Wala na po akong nagawa kundi ang sumunod sa asawa ko nung hapon na yon. Habang mabilis kong isinisilid sa bag ang mga damit namin, napapansin ko po si David sa gilid ng mga mata ko. Nakasandal siya sa pader at tila ba pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Nakita ko din po ang pag-igting ng kanyang panga na para bang may matinding sakit siyang nilalabanan. Pero ayaw niyang ipakita sa akin. Hindi ko maiwasang mag-alala at mapraning pero pinili ko pa rin na magmadali sa pagkilos. Paglabas po namin, iniabot niya yung huling pera na natitira sa amin sa landlord. Kahit na alam kong yun na lang ang natitirang panggastos namin, bukod sa pera para sa pambiyahe.
Ramdam na ramdam ko po ang bigat ng bawat hakbang ko habang papalabas kami ng maliit na kwartong yon. Hindi ko maiwasang mapaisip kung ano nga ba ang mangyayari at nag-aantay sa amin sa probinsyang yon. Dito lang kayo sa tabi ko. Huwag kayong hihiwalay, Rhea. Hawakan mo ng maigi ang bata. David, sigurado ko bang okay lang kay nanay na bigla-bigla tayong susulpot doon? Nag-reply na si nanay sa text ko. Sabi niya ay mag-ingat tayo sa biyahe at hihintayin na niya tayo. Teka, parang sumisikip ang dibdib ko, Rhea. Parang hindi ako makahinga. Iinom ko na lang muna ng tubig to. David, ang lamig ng kamay mo. Tapos parang namumutla ka lalo. Kanina ka pa daing ng daing. Magpatingin muna kaya tayo sa clinic dito sa terminal bago tayo sumakay. Hindi, wag na. Ayos nga lang ako. Kailangan ko lang makasakay na tayo at makalayo dito sa syudad. Kapag nakarating na tayo kina nanay, mawawala din to. Ipapahinga ko na lang agad. Sige, ipahinga mo na lang muna rin sa biyahe. Nung makasakay po kami ay buong biyahe pong hindi nagsalita si David. Pansin ko po na panay ang kagat niya sa kanyang labi, na parang may tinitiis siyang matinding sakit. Gusto ko po siyang tanungin uli, pero natatakot na ako na baka lalo lang siyang mabalisa. Habang tumatakbo naman po ang bus palayo sa Maynila, doon na po ako nakaramdam ng matinding kaba. Wala akong ideya kung bakit kailangang umabot kami ng ganong sitwasyon. Nung mga oras na po na yun, wala akong ibang mapagpunan ng lakas ng loob kundi ang asawa at anak ko. Ang akala ko noon ay magiging payapa rin ang buhay namin ni David nung magtanan kami. Pero hindi ko inaasahang hindi pa rin pala kami makakatakas sa mga mabibigat pang problema. David, eto na ba yun? Patay na yung mga ilaw sa loob. Mukhang nakatulog na yata yung nanay mo kakahinday sa atin. Medyo nakakaya na rin kung bubulabugin natin siya na ganitong oras. Baka nakakaabala na tayo. Wala naman tayong pagpipilian eh. Malamok dito. Alangan namang matulog tayo sa labas ng bahay. Tsaka sinabihan ko na si nanay sa text. Kakatok lang ako. Nay! Nay! Nandito na po kami. Pakibukas po ng pintuan. Ang lalayo pala talaga ng agawat ng mga bahay dito sa inyo, no? Kanina pa tayo naglalakad kanina sa kanto. Pero parang iilan lang yung nadaanan nating ilaw sa poste. Naninibago ako. Nay! Buksan niyo po ang pinto. Nanay, si David po ito. Kasama ko pong asawa ko. Tuloy kayo. Isara mo kagad ang pinto, David, at baka may makapasok pang masamang hangin dyan sa labas. Salamat, Nay. Pasensya na po kung nakabulabog kami. Magandang gabi po, Nay. Pasensya na po talaga sa estorbo. Ano oras na rin po kasi? Alaki po talaga kasi ng traffic sa Manila kaya inabot kami ng ganitong oras. Eto po pala yung apo nyo. Nakatulog na po sa biyahe dahil sa haba na nilakad namin mula sa kalsada. Nay, maano po? Umakyat na kayo sa itaas. May nakalatag na doon sa lumang kwarto ni David. Huwag nyo nang gisingin ang bata. Baka may tantrums pa yan sa pagod. Maalikabok ang daan, baka hikain pa yan. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito, Nay. Hindi kailangan ng pasasalamat dito. Alam ko kung bakit kayo nandito. David, mamaya mo na iakyat yung mga gamit at maiwan ka muna dito. May kailangan tayong pag-usapan. Tayong dalawa lang. Nay, hindi po ba pwedeng ipagpabukas niyo na lang po? Halos hindi na po makatayo ng maayos si David sa pagod. Kanina po siya daing ng daing sa daan. Baka kailangan niya po kasi muna magpahinga? Ako ang nanay niya, Rhea. Alam ko kung kailan siya dapat magpahinga at kung kailan siya kailangang kausapin. Maraming dapat ayusin bago sumikat ang araw at may ipapasuyo ako sa anak ko. Mag-asikaso ka na sa itaas. Doon ang kwarto sa dulo. Sige na, Rhea. Iakyat mo na muna si baby. Susunod din ako agad pagkatapos namin mag-usap ng nanay. Huwag mo na kaming intindihin dito, ayos lang ako. Pag-ayos ka na doon at matulog na kayo. Huwag mo na akong hintayin. Pero David, tingnan mo nga yung sarili mo. Kanina ka pa nanginginig. Ang lamig ng buong katawan mo tapos namumula pa yung mata mo.
Sigurado pang kaya mo pa makipag-usap? Pwede naman sigurong ipagpaliban mo na to, di ba? Rhea, sige na. Kaya ko. Sundin mo na lang ako at umakyat na kayo. Gusto ko lang din makasigurong maayos ang tulog ninyo. Sige na. Sige, sumunod ka kaagad. Aakyat na po kami, Nay. Magandang gabi po. Pasensya na po ulit sa naging abala. Pinilit ko na lang pong manahimik at dahang-dahang umakyat sa itaas bitbit ang anak ko. Ramdam na ramdam ko po ang bigat ng presensya ni Nanay Ising kahit na hindi naman siya sumisigaw. Pero yung bawat tingin niya po sa akin, parang nagsasabi na hindi ako welcome sa bahay niya. Parang may malalim siyang sama ng loob sa akin na hindi ko naman alam kung saan nanggaling. Pag-akyat ko po, dahan-dahan kong inihiga ang anak ko sa lumang kutsyon na di naman kalakihan na siyang naging higaan pa ni David noong mga panahong binata pa siya. Napakaayos naman po ng pagkakahanda ng higaan, pero hindi ko po magawang kumalma. Mula po sa siwang ng mga kahoy sa sahig, naririnig ko ang mahinang bulungan nila sa baba. Hindi ko po maintindihan ang lahat ng sinasabi nila. Pero ramdam ko yung matinding kaba sa boses ni David at ang autoridad sa boses ni Nanay Ising. Napakabigat po ng pakiramdam ko nung gabing yon. Lalo na at pansin ko parang hindi lang ang katawan ni David ang may problema, kundi pati itong bahay na tinuluyan namin. Parang ang bigat po kasi ng pakiramdam ko pagpasok pa lang namin noon dito. Hindi ko din naman maintindihan kung bakit. Pero may masama talaga akong kutob na para bang hindi magandang mangyayari kapag nanatili pa kami dito ng matagal. Habang nakahiga po ako, dilat na dilat ang mga mata ko sa dilim. Nagtataka pa rin kasi ako kung bakit parang masama ang loob ni Nanay Ising sa akin at kung ano ba talaga ang kailangan nilang pag-usapan ni David ng pribado. Pero dahil sa pagod sa biyahe, hindi ko namalayang dinalaw na rin pala ako ng antok. Gising ka na pala. Natulog ka ba? Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi mo mala ako ginising? Akala ko kung nasaan ka na naman. Umidlip lang ako saglit. Tsaka tanghali na, Rhea. Hinayaan ko na muna kayo magpahinga ng bata kasi alam kong napagod kayo sa biyahe. Tingnan mo tong anak natin. Ang takaw na naman sa gatas eh. Kamusta ng pakiramdam mo? Kagabi kasi parang hirap na hirap ka. Nanginginig ka pa nga at parang may masakit sa'yo. Ayos na ako. Medyo gumaan ang pakiramdam ko paggising ko kanina. Siguro kailangan ko lang talaga ng pahinga kahit papano at sariwang angin dito sa probinsya. Huwag ka na mag-alala sa akin. Malakas yata to. David, seryoso ako. Kung gusto mo, humanap tayo ng doktor dito sa malapit o sa bayanan para makasiguro tayong wala kang sakit. As mabuti na yung sigurado tayo. Doktor agad? Rhea, baka mapagkamalan akong baliw doon dahil sa sobrang pag-aalala mo. Ayos na nga ako. Nakakapagbiro na nga ako sa'yo, di ba? Mukha ba ako may sakit sa lagay na to? Hindi mo ako makukuha sa tawad, David. Nag-aalala lang ako sa'yo. Saka isa pa, bigla-bigla lang tayong umalis sa Maynila. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ano ba talaga ang tinatakasan natin doon? May kinalaman ba to sa trabaho mo o sa pamilya ko? Binalikan na ba nila tayo, David? Rhea, wag na nating pag-usapan yan. Ang mahalaga nandito na tayo at ligtas tayo. Hayaan mo na muna ang Maynila. Mag-focus muna tayo sa pananatili natin dito kay nanay. Sige na. Bumaba ka na at baka naghihintay na si nanay sa kusina. Susunod kami ni baby sa iyo maya-maya. Hindi ko na siya pinilit pang magsalita dahil alam kong iiwasan niya lahat ng itatanong ko. Kahit na hindi ko alam kung anong dahilan at may bumabagabag sa akin, ay mas pinili kong mag-antay na lang kung kailan handa na siyang magsabi. Pagbaba ko ng kusina, nakita ko si Nanay Ising sa labas. Abalang nagpapakain ng mga manok. Marami siyang alagang manok sa likod bahay na ginagawa niyang negosyo. Madalas ay ipinabebenta niya yun sa bayan kasama ng mga itlog ng mga manok na inahin. Minsan naman, ginagawa lang namin itong mga pangsahog o pangulam. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang isang maliit na kabinet sa sulok ng kusina na may malaking padlock. Dahil gusto kong tumulong sa pagluluto at akala ko ay wala pang nakahandang pagkain, naganap ako ng magagawa. Nakakita ko ng isang lumang susi sa ibabaw ng lababo at sinubukan kong itugma yun sa padlock ng kabinet.
Ano kayang laman nito? Rhea, ano sa tingin mo ginagawa mo? Nay? Pasensya na po. Akala ko po kasi wala pang luto, kaya bala ko sana maghanap ng mailuluto dito sa cabinet nyo. Gusto ko lang po sanang tumulong para hindi na kayo mapagod. Akin na yan! Wag na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko dito, lalo ng cabinet na yan. Hindi mo alam kung anong nilalaman yan. At wala kang karapatang magbukas niyan kung walang pahintulot ko. Alam mo na ngang nakalak na? Bubuksan mo pa? Pasensya na po talaga, Nay. Hindi ko naman po sinasadya. Akala ko lang po At talaga... isa pa, kanina pa nakahain ng pagkain sa salas. Doon tayo kakain. Bilang pamilya. Hindi mo ba napansin na nag-ayos na ako doon bago pa ako lumabas para magpakain ng manok? Maghugas ka na ng kamay at doon na kayo pumunta ni David. Huwag mo lang uulitin ang pagpapakialam sa mga gamit ko. Maliwanag ba? Opo, Nay. Pasensya na po ulit. Mauna na po ako sa salas. Oh, ba't nakabusangot ka? Halika nga. Maupo ka dito sa tabi ko. May sumigaw kanina sa kusina. May nangyari ba? Wala. Kasi kanina dun sa Paano kusina... kung ano-anong kinakalikot ng asawa mo? Pinagsabihan ko lang. Ayoko nang basta-basta nangingialam sa mga kagamitan ko dito sa bahay. Kakapunta lang dito, ganyan pa yung magiging asal niyan. Parang hindi tinuruan ng mga magulang niyang wag basta-basta makikialam sa gamit ng iba. Sa bagay, hindi nga marunong makinig yan eh. Kaya tumakas sa kanila, tapos ikaw ngayon ang pinag-iinitan ng... Nay, Oh, ano? Totoo naman ah. Ina mo ko. Hindi mo ako masisisi kung ganyan yung ipapakita ko dyan sa dinala mong babae dito. Lalo na palaman-laman kung ikaw lang yung napipirwisyo ng dahil dyan. asawa ko, Nay. Asawa ko yung binabastos ninyo. Kaya wag niyo na hong gagawin yan, lalo na at nasa harapan ko kayo. Nakikiusap ako sa inyo ng maayos. Kung ayaw niyo kaming nandito at ipagpapatuloy niyo yung ugali ninyo, aalis na lang kami. Dahil maling-maling nagpunta pa kami kung ganyan lang din naman yung pakikitungo ninyo. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko ay kinakain ako ng kahihiyan at lungkot. Hindi ko labis maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay sobrang kinamumuhian ako ng biyanan ko. Kaya kahit na simpleng bagay o pagkakamali ang magawa ko, na kahit noon pa ay madalas niya nang punahin, wala akong magawa kundi ipagsiksikan yung sarili ko doon. Dahil kay David na alam kong may malaking dahilan kung bakit iniuwi niya kami doon ng anak ko. Ayoko naman po kasing questionin ang asawa ko lalo na't alam kong hindi siya gagawa ng bagay na ikapapahamak naming dalawa ng anak niya. Alam kong napapansin ni David yung pakiramdam ko sa biyanan ko kahit na hindi ako naimik. Kaya nagpapasalamat din ako na sa tuwing may sinasabi yung biyanan ko sa akin na alam kong sobra na ay palaging nandyan si David para awatin at ipagtanggol ako. Minsan na rin po kasi akong kinausap ni David na hindi ko kailangang magtiis dahil gagawa siya ng paraan para makalipat kami. Sadyang ako lang po ang tumanggi. Pakiramdam ko kasi ay mas pahihirapan ko lang yung asawa ko pag nagkataon. Lalo na't alam kong may sakit siyang dinaramdam na hindi niya naman masabi sa akin. Lumipas po yung mga araw at linggong nanatili kami sa magulang niya. Naging maayos naman po ang kabuhayan namin pero habang tumatagal, napapansin kong may malaking pagbabago kay David ang hindi ko maunawaan. David, saan ka na naman pupunta? Maghahating gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Kanina ka pa balisa dyan sa gilid ng kama. Pawis na pawis ka kahit malamig naman yung simoy ng hangin dito sa probinsya. Pasensya na, Rhea. Masama lang talagang pakiramdam ko. Parang nananakit na naman ang mga kasukasuan ko eh. Hindi ako makahanap ng pwesto dito sa higaan natin. Lalabas lang ako sandali. Pagpapahangin lang sa tapat para gumaan yung pakiramdam ko. Eh gabi-gabi mo na lang yung ginagawa. Halos hindi ka na natutulog dito sa tabi ko. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginagawa mo sa labas? Baka mamaya kung ano nang nangyayari sa'yo doon nang hindi ko alam. Wala nga. Nagpapalipas lang ako ng oras. Rhea, pakiusap. Huwag ka na munang makulit. Mas okay na dito muna ako sa labas para hindi ko kayo maistorbo ng bata kapag naglilikot ako sa sakit ng katawan ko. Diyan ka na lang. Huwag kang lalabas, ha? Sasamahan na kita, David. Baka kailangan mo ng masahe o kaya ay kukuha ko ng mainit na tubig. Hindi ako mapapakali dito sa taas kung alam kong nahihirapan ka dyan sa baba ng mag-isa.
Hindi na kailangan, Rhea. Makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, at kahit na anong marinig mo, wag na wag kang pupunta sa likod ng bahay. O lalabas dito sa kwarto kapag ganitong oras. Naiintindihan mo ba? Dito ka lang. Sige na. At lalabas muna ako. Mabilis na lumabas si David ng kwarto bago ko pa man siya mapigilan. Pero bago niya tuluyang maisara ang pinto, may napansin akong kakaiba. Parang mas kumakapal yung balahibo ni David sa katawan. Yung tipong mapapansin na talaga. Pagdaan niya pa sa tabi ko, parang humampas sa mukha ko yung nakakasulasok na amoy. Amoy malansang hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong tumayo para sundan siya. Pero pagbukas ko ng pinto, ay saktong nandun si Nanay Ising sa pasilyo. Parang alam niya na lalabas din ako at susundan si David noong mga oras na yon. Saan ka pupunta, Rhea? Akala ko may matutulog na kayo. Huwag mo na munang abalahin ang asawa mo sa labas dahil may ipinagawa ko sa kanya doon sa likod. Nay, nakita niyo po ba si David? Parang hindi po maganda itsura niya eh. Ang baho din po na amoy niya. Sobrang sangsang. Nag-aalala lang po ako kaya gusto ko siyang puntahan. Pagod lang ang asawa mo kaya ganon at normal lang naman yun. Baka kailangan lang ng paligo sa katawan. Tsaka pinaglulutuan ko siya ng espesyal na putahe para lumakas yung katawan niya. Matagal ko nang alam na may sakit si David. Kailangan niyang ingatan ng katawan niya habang maaga pa. Marami akong iniutos sa kanya sa maghapon. Isa pa pagod din yung asawa mo sa trabaho sa bukid. Kaya kailangan niyang kumain ng husto tuwing hating gabi. Pero Nay, di ba mas nakakasama yung pagkain ng sobra sa gabi sa Sinabi katawan? lang huwag kang makulit, Rhea. Huwag ka ng maraming tanong at bumalik ka sa loob. Asikasuhin mong anak mo. Ako nang bahala sa anak ko. Alam kong mabuti para sa kanya dahil ako ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Sige na, pumasok ka na. Pinilit kong pumasok sa kwarto. Pero mga ilang oras lang ay hindi ako mapakali. Inintay kong bumaba si Nanay Ising at nang makarinig ako ng mahinang kalansing ng mga gamit sa kusina, dahan-dahan akong lumabas. Maingat akong bumaba ng hagdan. Makulit na ako sa lagay na to pero hindi ko mapigilan. Simula kasi nang magpunta kami dito ay pakiramdam ko ay may mali na. Sumilip ako sa siwang ng bintana patungong likod bahay. Hindi ko kasi maintindihan si Nanay kung bakit kailangan niyang isara ang pinto mula sa labas. Hindi ko tuloy makita si David. Habang si Nanay Ising ay kitang-kita kong may inilalapag na isang mangkok na may umuusok na itim na sabaw at hindi ko malaman kung ano, pero parang nakakadiri. Vukubos, asipi sanginim, asipi karnem, pikata suluta, satisis. Hindi ko na natapos ang panunood dahil narinig kong umiyak ang anak namin sa itaas. Kaya mabilis akong bumalik sa kwarto bago pa ako mahuli ng biyanan ko. Hindi ko mapigilang mapaisip sa nakita ko. May binubulong ang biyanan kong hindi ko maintindihan kung ano. Pero biglang nanlamig ang bato ko matapos ko siyang makitang ginagawa yon. Hindi ko talaga mapigilang mapaisip. Lalo na't pansin kong madalas na rutin yun ang patago ng asawa ko't biyanan. Napapansin ko ang pagbabago sa katawan ni David. Kaya hindi ko tuloy mapigilang maghinala sa biyanan ko na baka may kung ano siyang ginagawa sa asawa ko at mas lalo pang tumitindi yung hinala ko habang tumatagal pa yung pananatili namin doon. David, tingnan mo ko. Maawa ka naman sa akin, sa anak natin. Ilang linggo na tayo nandito sa probinsya. Pero pakiramdam ko mas lalo ka na lumalayo. Yung katawan mo, David, parang unti-unti ka natutuyo. Anong ginagawa sa'yo ng nanay mo? Wala siyang ginagawang masama, Rhea. Sabi ko naman sa'yo, pagod lang to. Maraming kailangang ayusin dito sa bahay at bukid. Kaya nabugbog ang katawan ko. Hindi ako bata, David. Hindi ka ganyan nung nasa Maynila tayo. Kahit halos 24 oras ka na nagtatrabaho doon, hindi ko naman nakikitang ganyan ka. Parang mas lumala ka pa nga dito eh. Yung katawan mo, pagmasdan mo nga. Sabi ng ayos lang ako, Rhea. Ayos lang ako. Kaya huwag mo na ako masyadong alalahanin. Pagod lang ako sa gawain sa bukid. Huwag ka na makulit, oh.
Hindi ka ayos, David. Alam kong alam mo yung pagbabago sa'yo. Gusto kitang tulungan pero hindi ko alam kung paano. Nagmamakaawa ako sa'yo, magsabi ka sa akin. Natatakot na ako dito. Pakiramdam ko hindi tayo ligtas dito. Kami ng anak mo. Kung ayaw umalis dito, kami ng bata ang aalis. Hindi ko nahihintay na baka pati ang anak natin madamay lang sa ginagawa ng nanay mo. Hindi tayo pwedeng umalis. Delikado, Rhea. Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi ko man kayang sabihin sa'yo ngayon. Pero sana magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahamak nyo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Rhea. Hindi ko na malaman kung anong dapat kong paniwalaan. Kung yung asawa ko ba na sa pakiramdam ko ay unti-unti nang nawawala sa katinuan niya. O yung kutob ko na baka may hindi magandang mangyayari dito. Lumipas ang mga araw na puno ako ng takot at pag-aalala. Tuwing hating gabi, naririnig ko ang kalansing ng mga kagamitan sa kusina. Hudyat na nagluluto na naman ang biyanan ko ng kung anong putahe para kay David. Pero hindi ko po alam na darating ako sa puntong hindi ko na kayang tiisin kung ano ang ginagawa nila. Kaya isang gabi, nagdesisyon akong kumilos. Nakita ko si Nanay Ising na abalang-abala sa harap ng lababo. Bumubulong habang may kung anong hinahalo sa hindi gaanong kalakihang mangkok. Halos maduwal ako nang makita ko ng maigi at mapagtanto ko kung ano yung hinahain niya kay David gabi-gabi. Dugo ng sariwang manok, kasabay ng paglaslas niya sa pulsuhan niya at isalo ang lagayan dito. Puno ako ng takot nung mga oras na yon. Hindi ko mapigilang umiyak. Nakita ko pang tumayo ng tuwid ang biyanan ko at nanalangin sa paraang hindi ko kailanman narinig sa simbahan. Nang makita kong pumasok siya sa banyo para maghilamos, dali-dali akong lumabas sa pinagtataguan ko. Bitbit ko ang isang balot ng ulam ng dinuguan na binili ko kaninang umaga sa naglalakong dumaan sa harap ng bahay. Mabilis kong itinapon ang itim na ginawa ni Nanay. Pinalitan ko yun ng daladala ko. Ang bintana sa likod ng bahay ay sadyang ipinako at nilagyan ng makapal na kurtina ni Nanay Ising kaya wala akong makita sa labas. Pero dinig ko ang mahihinang tunog na ginagawa ni David doon. Matapos kong takpan ng pagkain, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa taas. Halos hindi humihinga sa takot na baka mahuli ako. Ilang oras ang lumipas pero hindi pa rin ako mapakali. Kaya naisipan kong tingnan si David doon. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay halos mapaatras na ako sa takot nang makita ko ang ulo ni Nanay Ising na nakadungaw sa pintuan ng kwarto niya. Anong ginagawa mo? Di ba't nagbilin ako na huwag ka naglalabas ng ganitong oras? Nay, nauuhaw lang po ako. Kukuha lang sana ako ng tubig sa kusina. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Rhea. Gusto mong makita ang asawa mo? Pagbibigyan kita. Ikaw ang may kagustuhan nito kaya wag mo akong sisisihin. Hindi na kita pahihirapan pang magtago sa kusina. Alam kong may ginawa ka sa hinain ko sa anak ko. Ngayon, dahil sa ginawa mo, pagmasdan mo kung anong lagay niya. Ano? Manahimik ka at sumunod ka sa akin. Natulala ako sa nakita ko. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon nang makita ko ang asawa ko sa gitna ng maruming lupa. Kilalang kilala ko ang tindig niya. Kahit nabalot ang katawan nito ng maitim na balahibo, nanlilisik ang mga mata at laway na laway. Ang mga ngipin at mga kuko niya ay parehong mahaba at matalas. Pakiramdam ko ay hindi na siya ang asawang minahal ko. Nagulat ako nang mapansin kong nakagapos ang makapal na kadena sa binti niya habang nakayuko siya sa harap ng mga patay na manok. Puno ng dugo yung paligid, yung mukha at mabalahibong katawan niya. Hanggang sa mapansin kong unti-unting nagtaas ng tingin si David. Sumubok itong lumapit sa akin ng mabagsik nang makita ako. Pero hindi ito nakawala sa pagkakagapos. Parang hindi niya kami nakikilala. David! Hindi! Diyos ko! David, anong nangyari sa'yo? Nay! Anong nangyayari sa asawa ko? Nakita mo na? Yan ang dahilan kung bakit kailangan niyang kainin ng mga niluluto ko. Ang mga hinahain ko sa kanya. Kayo ba ang may gawa nito sa asawa ko? Bakit naging ganito, Nay? David! Nasa sayo na kung ano ang iisipin mo.
At hayaan ang asawa mo. Kusa siyang papasok sa silong kapag paumaga na. Bakit naging ganyan ang asawa ko? Kailan pa? Para siya naging halimaw. Ikaw ang punot dulo nito, Rhea. Kaya wala kang karapatang magsalita ng kung ano-ano sa anak ko. Kung hindi ka pumunta sa kanya at hindi kayo nagpakasal, ligtas sana ang anak ko! Inakay ako ni Nanay Ising patungo sa loob ng bahay. Para kong lantang gulay na walang lakas habang naglalakad. Inakyat ako ni Nanay sa kwarto at siniguradong nakahiga na ako sa tabi ng aking anak. Habang nakatingin ako sa kisame, hindi tumitigil ang pagtulo ng mga luha ko. Puno ng tanong ang isip ko kung bakit nagkaganon si David at ang mga binanggit ni Nanay sa akin. Pero dahil sa kakaiyak at biglang pagod, ay kusa na lang akong kinain ng antok. Pagdating ko sa dulo ng hagdan na patigil ako, hindi ko mapigilang matulala. Ang kaba na kanina ay parang sasabog sa dibdib ko ay biglang napalitan ng matinding pagkalito at kirot. Sa lumang sofa, nakatayo si David. Bukas ang maliit na TV at may palabas na cartoons. Maayos na ang suot niya. Naka-t-shirt na puti at maong na short. Malinis din ang kanyang muka. Walang bahid ng dugo o dumi mula kagabi. Buhat-buhat niya ang anak namin. Itinataas baba niya ito habang tumatawa. Kita kong tuwang-tuwa ang anak namin. Humahagik-hik habang ini-enjoy ang ginagawa ng ama. Sa tingin ko sa paningin ng ibang tao, ito ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Pero para sa akin na mga sandaling yun, masakit, mahirap at nakakalito yung lagay nilang nasa harapan ko. Hindi ko magawang humakbang palapit. Nakatitig lang ako sa kanya. Mukha siyang normal pero pansin ko ang bigat at takot sa mata niya. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko alam kung saan ko uumpisahan. May namumuo pa ring takot sa akin. Nag-aalala kong baka anumang oras ay saktan niya ang anak namin. Oh, Rhea, gising ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay ng anak mo. Akala namin mahimbing na naman ang tulog mo dahil sa pagod. David, paano bumalik ka sa pagiging normal? Akin na muna ang apo ko, David. Ilalabas ko muna sa bakuran para maarawan. Mainam yata sa bata. Rhea, mag-usap kayong mag-asawa. Magtimpla ka na rin ng kape nyo dyan. Halika dito, Rhea. Bakit nandyan ka lang sa dulo ng hagdan? Mag-almusal na muna tayo. Huwag ka magtanggal lumapit, David. Diyan ka lang. Kumusta ka? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Rhea? Hindi. Hindi ko alam. Bakit? Bakit naging ganun ka? Ano yung nakita ko kagabi? Kailan pa, David, ha? Niloko mo ako simulat sa Paul. Sa'yo pa pala kami pwedeng mapahamak ng anak mo. Pasensya na, Rhea. Pasensya na kung natakot kita. Hindi ko kagustuhan to. Pero wala akong magawa. Sagutin mo ko, David. Huwag mong idaan sa pasensya. Anong nangyayari sa'yo? Maupo muna tayo, Rhea. Pakiusap. Huwag kang matakot sa akin. Nakikiusap ako. Ang sakit, Rhea. Natatakot ako. Takot akong mawala kayo sa akin ng anak ko. Kahit nanginginig ang buong katawan ko sa kaba, pinilit ko pa ring sumunod sa kanya. Naupo kami sa magabilang dulo ng maliit naming sofa, ang layo-layo namin sa isa't isa. Parang may dambuhala at malamig na pader na nakaharang sa gitna naming dalawa na hindi ko kayang tibagin. Habang nakayuko siya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito at maputlang maputla. Malayo sa mga kamay na dati nagbibigay sa akin ng lakas at proteksyon. May bahagi sa puso ko na gustong-gusto kong sumugod at yakapin siya ng mahigpit. Gusto kong sabihin sa kanya na nandito lang ako, na magiging maayos din ang lahat. Pero aminin ko man o hindi, mas nangingibabaw pa rin yung takot sa isip ko. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko yung nakakapangilabot na kalagayan niya nung gabi. Isang imahe na hindi ko alam kung paano buburahin sa sistema ko. Gusto ko siyang abutin, pero bawat pulgada ng katawan ko ay parang nakapako sa kinauupuan ko dahil sa takot. Naalala mo ba nung nasa Maynila pa tayo?
Nung mga araw na nagtatrabaho pa ako sa warehouse, nung sinasabi ko sa iyo na marami lang akong ginagawa, kaya ako napapagod. Pero ang totoo, niyanggaw ako, Rhea. Bakit? Sino? May atraso ka ba sa kanila? Diyos ko naman. Hindi ko sinasadyang matuklasan na yung dati mong fiancé, yung pinaka-boss namin, kausap niya yung supervisor ko. Siya yung inutusan ni Javier para ibigay yung mga pagkain sa akin. Niyanggaw niya ako, Rhea. Siya ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Kaya ba? Oo. Kaya nung matuklasan ko yon, at alam kong kahit na anong oras, baka masaktan ko kayo. Dahil hindi ko na nakokontrol yung sarili ko. Natakot ako tumingi ng tulong kay nanay. Alam kong dadating din naman yung araw na matutuklasan mong unti-unti nang nagiging aswang yung asawa mo. Pero Rhea, natatakot ako. Ayokong mawala kayo sa akin. Ayokong iwan niyo ako. Ayokong maiwan. Kaya nagmamakaawa ako. Gagawa ako ng paraan para hindi ko kayo masaktan. David, hindi ko alam. Kaya pala gano'n na lang ang galing sa akin ni Nanay Ising. Ako pala nagdala sa buhay niyo ng kamalasan. Ako ang punot dulo kung bakit nangyari sa'yo yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo alam. At wala kang kinalaman sa nangyari sa akin. Mahal na mahal kita, Rhea. At hindi ako nagsisisi kahit na ganitong kinalabasan ko. Hayop na Javier na yan. Masahol pa siya sa demonyo. Hanggang ngayon ba naman hindi niya pa rin ako magawang tantanan? Huwag ka mag-alala, David. Hahanap ako ng solusyon para mapabalik ka sa dati. Bago pa mahuli ang lahat. Patawarin mo sana ako sa naging asal ko. Natuwag ako. Maayos din to, Rhea. Manalig lang tayo. Si nanay, pansamantala lang yung pinapakain niya sa akin para maibsan yung gutom ko sa tuwing nagiging aswang ako. Pero dahil hindi ako nakakakain ng laman at dugo ng tao, patuloy na humihina yung katawan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal pag nagkataon. Pero patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Rhea. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Hindi. Mananatili ka dito. Pipiliin kong manatili sa tabi mo. Asawa kita, David. Hindi kita pwedeng pabayaan na lang. Pareho kaming umiiyak ni David nung mga sandaling yon. Hindi ko inaasahang aabot kami sa pagharap sa hamong yon. Nung mga oras na yon, napagtanto ko ding hindi ko pala kayang manatiling takot sa asawa ko. Lalo na't madami na rin kaming pinagdaanan ni David. Niyakap ko siya. Hindi na nga naming namalayang ilang oras kami na nasa ganong posisyon kung hindi pa dumating si Nanay Ising. Buhat ang anak naming tuwang-tuwa sa bisig niya. Mukhang nagkasundo na kayo. Kung ganon, alam na rin ni Rhea ang katotohanan. Anong desisyon mo ngayon? Iiwan mo na ba ang anak? Hindi ako aalis, Nay. Walang aalis. Mananatili ako sa tabi ng asawa ko. Kahit anong mangyari. Mahal ko po si David. Hindi ko lang alam. Wala akong kaalam-alam na ganito na pala yung sinapit niya. Pag-usap tayong tatlo. Pero gusto ko munang humingi ng tawad sa iyo, Rhea. Alam mo kasi, namatay ang kapatid ni David nung mga bata pa sila. Simula noon, ingat na ako sa anak ko. Hindi ko lang lubos maisip na ganito ang kahahantungan niya. Kaya gano'n na lang ang naging galit ko sa iyo. At ikaw ang sinisisi ko sa lahat. Pasensya ka na kung hindi ako naging mabuting manugang nitong mga nakaraang pananatili niyo dito ng anak ko. Wala po yun, Nay. Naiintindihan ko po kayo. Magulang din po ako at normal lang namang unahin ko ang kapakanan ng anak ko. Pero, Nay, si David, may pag-asa po ba siyang bumalik sa dati? Hindi ako sigurado. May mga nainkwento na rin akong ganitong sitwasyon nung may mga pumupunta sa akin para magpatingin. Kaso sa mga yon, wala na ako nabalita ang naging normal na tao ulit.
Hindi po pwede. Hindi pwedeng hayaan na lang natin ganito ang sitwasyon ni David. Hindi po ako makakapayag. Wala na ba talagang ibang paraan, Nay? Pero nako, naisip pero delikado. Hindi ko kilala ang yumanggaw sa anak ko, kaya hindi ko rin alam kung paano makagantin ditong mga nakaraan pa. Ang tanging alam ko na lang ay patayin ang gumawa nito sa anak ko. Sa ganitong paraan, maaaring mabawi ang naging sumpa sa kanya. Pero hindi ito ganun kadali. Bakit po? Hindi ako sigurado. Maaaring mabawi ang sumpa kapag namatay na ang gumawa nito sa anak ko. Pero hindi din ako sigurado kung mabubuhay pa ba si David sa sandaling matanggal ang pagkaaswang niya. Hindi. Hindi pwede. Susuportahan ko ang magiging desisyon niyong mag-asawa. Hayaan na natin ay. Wala na akong pag-asa. Mananatili na lang akong ganito. Kahit na kaya kong harapin kung anong magiging lagay ko. Kapag namatay ang gumawa sa akin ito, hindi ko naman alam kung paano sila malalapitan para mapatay. Lalo na si Javier. Malakas ang kapit niya. Rhea, nasa sa iyo kung gusto mo bang tumulong at gumawa ng paraan. Mas gugustuhin ko pa po na manatili dito kaysa ang asawa kong maging bihag kapag nagtangka siyang manatili doon. Litong-lito ako. Sobrang bigat sa akin na magdesisyon na lang basta-basta. Hindi na muna nila ako kinulit. Nung sandaling yon, napagkasundoan na lang namin ni na David na kailangan niyang ikadena habang nag-iisip pa kami ng ibang solusyon. Sumapit ang 1 linggo, ang akala ko ay payapa kaming makakapag-isip ng solusyon ni nanay. Nagkamali pala ako ng mga panahon yon at masyadong nakampante. Eto, Rhea. Ito yung mga iniwan sa akin ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Mga panlaban sa kung ano-anong elemento. Ang dami niyo po talaga mga ganyang antigong mga bagay na nakatago dito. Oo. Pinapahalagahan talaga namin ito. Ito yung buntot paagi. Pangtaboy sa mga aswang. Madami pa akong ibang mga gamit ditong maaari nating magamit sa oras kung kinakailangan. Pero Nay, kasi imposible naman po na... Ano yun? Parang galing sa kwarto niyo ni David. Hindi ko din po alam. Pupuntahan ko po muna, Nay. Baka may nalaglag lang na gamit o kung ano. Mabuti pa nga. Aayusin ko lang itong mga gamit dito. Matulog ka na dyan. Pantayan mo ang anak mo. Sige po, Nay. Mauna na po ako. Good night po. Dali-dali akong pumunta ng kwarto pero habang naglalakad ako papalapit dito, ay nakaramdam ako ng hindi malamang kabang namumuo sa dibdib ko. Mas lalo pa akong kinabahan nang makaamoy ako ng matinding sangsang habang papalapit ako sa kwarto namin ni David. Kasabay nito ang sunod-sunod pang kalabog bago ako makadinig ng malakas na tunog na parang hayop. Dito na ako kinutuban at mas nakumpirma kong tama nga ang hinala ko. Pagsilip ko sa pintuan ng kwarto, nanlaki po ang mga mata ko at hindi ako nakagalaw sa pwesto ko. Pakiramdam ko ay nanlamig din ang buong katawan ko nang makita ko si David na nasa anyong aswang pa rin niya habang hawak-hawak ang anak naming natutulog pa sa mga bisig nito. Diyos ko, David! Ibaba mo ang bata! Ibaba mo! Anak mo yan! Parang awa mo na! Rhea, bakit ka sumisigaw? Napapano ka? David! Wag! Please! David! Lintik ka? Ibaba mo ang bata! Dumating po si Nanay Ising bitbit ang isang garapo ng asin at buntot pagi. Pero hindi po kami binalingan ng atensyon ni David. Naglalaway pa po itong nakatingin sa anak namin. Nasa paningin niya ng mga sandaling yon ay isang masarap na putahe. Umiiyak na po ako pero nanatili ako sa pwesto ko at hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng lakas anumang oras sa kaba at takot na baka tuluyan ang may gawin si David sa anak namin dahil wala siya sa katinuan. Nung malapit na pong kagatin ni David ang anak namin gamit ang matutulis nitong ngipin, ay dali-dali siyang sinabuyan ni Nanay Ising ng asin. Pero imbes na tumigil at matakot, mas lalo pong naging marahas si David. Bitbit ang anak namin ay sumugod siya patungo sa pwesto ko. Hindi ako agad nakaatras kaya napagkakalmot ako ni David. Pero napatigil din ito sa sakit nang patuloy siyang hampasin ng buntot pagi ni Nanay Ising.
Lintik ka! David, layuan mo si Rhea! Bitawan mong anak nyo! Rhea? Anak? Bitawan mo ang anak natin. Parang awa mo na, David. Nagmamakaawa ako sa'yo. Akin ang anak ko. Kunin mo! Kunin mo, Rhea! Kunin mo na siya sa akin. Hindi ko na mapigilan. Umalis kayo rito. Isarado niyo ang pinto. Agad kong sinara yung pintuan. Nilak namin ni Nanay Ising habang si David, dinig naming parang namimilipit sa sakit. Takot na takot ako noong mga sandaling yon, habang buhat ang anak namin sa braso kong puno ng dugo galing sa sariwang sugat. Nay, parang awa niyo na tulungan niyo ako. Tapusin niyo na ako. Pagod na ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tapusin niyo na ako, Nay. Rhea! Tigil ka, David! Labanan mo yan! Kaya mong labanan yan, anak ko! Malakas ka, di ba, David? Malakas ka eh. Gagaling ka pa. Pabalik ka sa dati. Hindi ko kaya, David. Noong mga sandaling yon, hindi ko na maramdaman ang hapdi ng sarili kong mga sugat. Mas nananaig ang hapdi sa puso ko habang naririnig ko ang bawat ungol at hirap ng asawa ko mula sa silong. Bawat kalabog ng kadena niya ay parang latay sa kaluluwa ko. Mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala ang malaman na unti-unti siyang kinakain ng sumpa habang wala akong magawa. Doon ko napagtanto na hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito kung mawawala si David sa akin. Kahit anong takot, kahit anong panganib, hindi ko siya bibitawan. Kaya sa gitna ng kadiliman at pag-iyak ko, may isang plano ang nabuo sa isip ko. Isang bagay na mapanganib at madugo, pero alam kong ako lang ang tanging makakagawa para tuluyan na kaming makawala sa impyernong ito. Nay, ako na po ang gagawa ng paraan. Haharapin ko si Javier. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa asawa ko. Pero paano kung hindi gumana? Handa ka ba sa kahantungan, Rhea? Handa po ako para kay David, Nay. Kahit walang kasiguraduhan, mas pipiliin ko pong may ginawa ako kaysa manatili akong walang silbi. At panoorin lang na naghihirap yung asawa ko. Habang parang unti-unti siyang kinukuha sa akin. Kung yan ang kagustuhan mo, isasama mo ba ang anak mo? Kailangan po. At least doon sigurado akong ligtas ang anak ko. Nay, bukas sa bukas, aalis agad kami ng anak ko. Pakibantayan po muna si David pansamantala. Kung ano man po ang mangyari sa akin, o kung ano man ang kakahantungan nito. Sana patawarin ako ng Diyos. Mag-iingat ka, Rhea. Ingatan mong anak mo. May cellphone ka, di ba? E-text mo ko kung anong kalagayan nyo ng anak mo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pagsuway ng liwanag sa madaling araw, sinigurado ko munang nasa katinuan si David bago ako nagsimulang mag-impake ng mga gamit ko. Baka sa mga mata niya ang pagtutol at ang takot na baka hindi na ako makabalik. Pero wala na siyang nagawa. Lalo na nang makita niya ang mga sariwang sugat at pasa na tinamuko dahil sa kanya kagabi. Wala na akong nararamdamang pag-aalinlangan ng mga oras na yon. May kung anong lamig ang nananalaytay sa mga ugat ko dahil sigurado ako na ako lang ang tanging makakatapos sa kasamaan ni Javier. Hindi ko na namalayan ang oras sa biyahe hanggang sa muli kong matanaw ang malaking gate ng tirahang matagal ko nang tinakasan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang mga magulang ko na tila nakakita ng multo sa sobrang gulat sa hindi inaasahang pagdating ko. Handa na ako sa anumang sampal o bulyaw na matatanggap ko dahil sa pagtalikod ko sa kanila noon. Pero laking gulat ko ng isang mahigpit at nanginginig na yakap ang ibinigay nila sa akin. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Nung umalis ako, ang nakababata kong kapatid ang ipinalit nila para ipakasal kay Javier para lang hindi maputol ang koneksyon sa negosyo. Pero ang kapatid ko halos mamatay sa kamay ni Javier nung nasa poder pa siya nito. Hanggang ngayon, nananatili siyang nakaratay sa ospital
dahil sa tindi ng mga injuries na tinamo niya sa bawat bugbog at pagmamaltrato ng hayop na yon. Sabi ni Mama, ako lang daw ang palaging hinahanap ni Javier, na para bang sa akin siya nakadepende o may kung anong sakit siyang obsesyon sa akin. Alam na rin daw nila ang totoong sinapit ng pamilya ni David matapos nilang patagong imbestigahan ang lahat. Noong mga oras na yon, lalong nag-alab ang galit sa dibdib ko. Hindi ko na naisip pang magdalawang isip o magmakaawa. Ipinaubaya ko muna ang anak ko sa pangangalaga ng pamilya ko. Kahit padurog ang puso ko na mawalay sa kanya. Inanda ko ang sarili ko, ang bawat hininga ko at ang bawat galaw ko para sa gagawin kong paglapit kay Javier. Alam kong papasukin ko ang lungga ng halimaw, pero handa akong maging halimaw din para lang matapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmasdan ko po ang sarili kong refleksyon. Pansin ko ang mga pagbabago sa akin, physically and mentally. Kita ko ang lalim ng eyebags ko galing sa puyat, kakaiyak at pagod, ang pamumutla at medyo pangangayayat ng katawan ko. Ramdam ko din ang bigat ng dibdib ko na para bang sa bawat paghinga ko ay may tumutusok na karayom. Sa gitna ng pagbumuni-muni ko ay bumukas ang pinto at pumasok si Mama na may dalang isang baso ng gatas at vitamins. Anak, kanina ka pa dyan sa harap ng salamin. Hindi ka pa ba inaantok? Ang apo ko, tulog na ba? Ma, ayos lang po ako. Hindi rin po kasi ako makatulog eh. Si baby mahimbing na rin po yung tulog sa kama ko. Siya nga pala, Ma. Mahihingin lang po sana ako pabor sa inyo. Gusto ko sanang ibalita niyo agad kay Javier na nandito na ako. Na umuwi na ako. Sigurado ako hindi mag-aatubiling pumunta yun agad dito. Ay, sigurado ka na ba sa gagawin mo, anak? Kung kailangan mo palagi ng tulong namin, nandito kami ng papa mo. Sa ilang taon namin pagkukulang sa inyong magkapatid, ay dito man lang sana makabawi kami. Maraming salamat po. Pero kaya ko na. Nakaya ko kasi para to kay David, Ma. Sa anak namin. Ayoko lumaking wala ang mga anak ko. Sige. Kung yan ang plano mo at sa tingin mo makakabuti sa inyo, Rhea. Mauna na ako sa kwarto ko. Good night. Magpahinga kayong maigi ng apo ko. Lumabas po si Mama sa kwarto at napatitig akong muli sa refleksyon ko. Kita ko pa rin ang peklat na galos mula sa pag-atake sa akin ni David. Pero hindi to naging dahilan para mapansin kong pangit ang lagay ng balat ko. Pakiramdam ko pa nga ay nabuhayan ako. Lalo na at ang lakas na hinuhugot ko ay nasa mag-ama ko. Tumabi ako sa anak kong mahimbing na natutulog sa kama ko. Hinaplos ko ang buhok nito at marahang hinalikan bago ako nakatulog. Hindi nagtagal, nagising ako dahil sa anak kong lumilikot sa kama. Binuhat ko ang anak ko bago kami lumabas ng kwarto. Doon pa lang ay nakita ko na agad ang lalaking kinamumuhian ko, kaya hindi ko na mapigilang magalit sa loob-loob ko. Kita kong napatingin siya sa direksyon ko at nagayos ng upo. Bumaba ako ng hagdan at nakita kong medyo nabawasan ang ngiti niya nang makitang buhat-buhat ko ang anak namin ni David. Inaabot ko muna sa katulong ang anak ko bago ako dumiretso kung saan nakaupo si Javier. Tumayo siya at dali-dali akong sinalubong na para bang hindi siya makapaghintay na makita ako. Kailangan maging magaling ang pagpapanggap ko para protektahan si David. Kailangan kong paniwalain si Javier na tapos na kami ng asawa ko. Rhea, bumalik ka na. Akala ko hindi na kita makikita eh. Kumusta ka? Ang laki ng pinagbago mo simula nang mapunta ka sa puder ng dukhang lalaking yon. Patagal na kami tapos ni David. Ngayon lang ako nabigyan ng chance para bumalik dito. Ikaw, kumusta ka? Ang tagal kita hindi nakita. Wala akong naging balita sa'yo, Javier. Ang alam ko lang, kinasal na kayo ng kapatid ko. Hindi ko gustong kasal na yon. Ikaw ang mahal ko, Rhea. Kalokohan ang pagpapakasal sa kapatid mo. Pero hindi mo dapat ginawa sa kanya yon. Pero at some point, naiintindihan din kita. Hindi madali magpakasal sa tao hindi mo naman gusto o mahal. Javier, maupo ka muna. Alam mo, nung umalis ako, marami nga akong napagtanto. Tama ka, Javier. Nagkamali ako. Yung pagsasama namin ni David, isang malaking pagkakamali lang pala yon. Nasilaw lang siguro ako sa akala ko ay kalayaan.
Pero sa huli, ikaw pa rin pala ang kailangan ko. Noong huli tayo nag-usap, halos isumpa mo na ako. Bakit ngayon? Parang bumaliktad yata ang mundo. Niloloko mo ba ako, Rhea? May rason ba para lokohin kita? Nag-away kami ni David. Doon ko na-realize na wala pala siyang maibibigay sa akin. Papatay niya lang kami ng anak ko sa gutom. Kaya hiniwalayan ko siya. Iniwan ko na siya sa nanay niya. Mabuti pang magsama sila. Hinahanap-hanap kita, Javier. Hindi ko alam kung bakit. Pero, sabik na sabik ako sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan, Rhea. Pero sige, mukhang seryoso ka naman sa sinasabi mo. Nakikita ko sa mga mata mo na pagod ka na rin sa buhay na yon. Handa akong kalimutan ng lahat. Basta't siguraduhin mo lang na tunay ka sa akin. At handa kang manatili sa tabi ko habang buhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. At ora mismo, hihiwalayan ko ng kapatid mo. At magpapakasal tayo. Napayuko ako habang hinahayaan ko siyang hawakan ng kamay ko. Sa loob-loob ko, naduduwal ako sa sarili kong mga salita. Pero kailangang magtagumpay ang planong ito. Nakita ko ang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Javier. Naniwala siya na tinalikuran ko na ang lalaking tunay kong mahal para sa isang halimaw na tulad niya. Gagawin ko ang lahat para sa mag-ama ko. Kahit na ano pa ang maging kapalit nun. 3 linggo na ang nakalipas simula nang magpanggap ako. 3 linggong pagtitiis sa bawat hawak at bawat salita ni Javier na nagpapasuka sa akin. Pero ngayong gabi inaya niya ako sa bahay niya. Ramdam ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko habang hawak-hawak ko ang bag ko, kung saan nakatago ang tanging proteksyon ko. Pagpasok ko walang ano-ano'y itinulak ako ni Javier sa may upuan. Naging marahas siya bigla at pilit na hinuhubad ang suot kong pang-itaas. Teka, Javier. Maaga pa para sa ganito. Huminahon ka Matagal muna. ako nagantay sa iyo, Rhea. At ngayong nakakuha na kita, sa palagay mo ba may balak pa akong pakawalan ka? Hindi ako tanga. Alam kong alam mong ginawa ko sa asawa mo. Natutuwa lang akong sabayan yung plano mo. Matagal na akong sabik na sabik sa'yo. Sobra mo akong binabaliw, Rhea. Aking ka. Aking ka lang. Hayop ka! Hayop ka, Javier! Bitiwan mo ako! Walang magagawa ang sigaw mo. Tayong dalawa lang ang nandito. Huwag ka nang magpakilipot pa. Matagal ka lang nagamit ang punyetang asawa mo. Alam mo bang plano ko? Kapag natapos na tayo dito, isusunod kong anak mo sa bastardong yon. Ipapalapa ko to mismo sa asawa mong alimaw. Ayoko! Bitiwan mo ako! Pilit akong kumakalas sa pagkapit sa akin ni Javier. Hindi ako makakapayag na may gawin siyang masama sa akin. Sinasaktan niya ako pero hindi ako nagpapatinag hanggang sa makakuha ako ng tiyempo at maabot ko ang display na wine sa lamesang katabi ng upuan bago ko ito hinampas sa ulo ni Javier. Nabitawan niya ako at hilong na paupo sa may lapag. Kita kong may dugong tumulos sa ulo niya habang nakahawak siya dito. Hindi na ako nagdalawang isip pa at nagpunta ako ng kusina para kumuha ng kutsilyo. Pero pagharap ko, nakita ko nakatayo na si Javier doon. Pero hindi katulad kanina na normal pa ang tingin nito. Unti-unti kong nakitang nanlilisik na ang mga mata niya. Hindi pwedeng masayang lang ang hirap ko sa inyo. Matagal kong ibinenta ang kaluluwa ko para lang isumpang asawa mo. At habang buhay siyang pahirapan. Kaya sumunod ka na lang, Rhea. Huwag mo na akong pahirapan, lintik ka. Hindi namin kasalanan sa Kim ka, Javier! Walang hiya ka talaga! Wala na akong pakialam kahit ano pang itawag mo sa akin. Ang mahalaga, aking ka na, Rhea! Hindi ako kailanman mapapasayo! Ay, ayop ka, Rhea! Hindi nakaumang si Javier nang bigla ko nalang itarak sa dibdib niya ang kutsilyo. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Sa halip na manghina o bumitaw, mas lalo ko pang idiniin ang hawak kong kutsilyo sa bandang puso ni Javier. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang buong katawan habang pilit niyang sinasabunutan ang buko. Pilit akong inilalayo para hindi ko natuluyang mabaon ang talim na unti-unting kumikitil sa kanya. Pero hindi ako nagpatinag. Binaliwala ko ang hapdi ng anit ko
Dahil sa bawat patak ng pawis at dugo, tanging ang mukha ni David ang nakikita ko. Malapit ko na sanang maitarak ng sagada ang kutsilyo, pero sa isang biglaang bugso ng lakas mula sa taong nag-aagaw buhay, nagawa pa rin akong itulak ni Javier ng buong puwersa. Tumalsik ang katawan ko at malakas na tumama sa sementadong pader ng kanyang mansyon. Sa tindi ng impact, parang huminto ang paghinga ko at tuluyang nalaglag mula sa aking kamay ang tanging sandata na hawak ko. Hindi ako agad nakagalaw sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, nagkabali-bali ang mga buto ko sa likod at nag-uunahan ang hapdi sa buong katawan ko. Pero hindi ko na nagawang indahin ang pinsala sa katawan ko nang makita kong papalapit sa akin si Javier. Nanlilisik ang mga mata at parang isang sugatang hayop na mas lalong naging mabagsik dahil alam niyang katapusan niya na. Walang sabi-sabi niyang hinila ang buhok ko paitaas at pinatikim ako ng isang napakadiing suntok sa sikmura na halos magpaluwa ng aking bituka. Napabuga ako ng dugo. Halos magdilim ang paningin ko at mawalan ako ng hininga sa tindi ng tama. Pero sa kabila ng panalabo ng aking paligid, napansin ko ang isang mahalagang bagay. Nangihina na si Javier. Ang bawat galaw niya ay mabagal na at ang dugong bumubulwak mula sa kanyang sugat sa dibdib ay dahang-dahang umuubos sa kanyang lakas. Ito na ang huling pagkakataon ko. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas sa aking pagkatao. Binaliwala ang bawat kirot at naghanda para makawala sa kanyang mga kamay. Kung mamamatay man ako dito, titiyakin kong kasama ko siyang bubulagta sa sahig. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi. Wala ka nang magagawa, Javier. Ito na ang karma sa lahat ng pagpaparasakit na ginawa mo sa akin at sa lalaking mahal ko. Pero minahal kita, Rhea. Masakit ba, Javier? Masakit ba na ang babaeng pilit mong hinahabol dahil sa tinatawag mong pagmamahal? Ang siya pang tatapos ng buhay mo! Sa gitna ng aming pagbubuno, nang biglang mapaubo si Javier at mawaglit sa akin ang paningin niya, ay muli kong nahablot ang kutsilyong nalaglag sa sahig. Gamit ang lahat ng natitira kong lakas, mabilis ko itong itinarak ng baon na baon sa puso ni Javier. Naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang pagkakasakal sa akin. Dahan-dahan siyang napabitaw habang dilat na dilat ang kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala na sa kamay ko siya babagsak. Habang dumanak ang malapot at madilim niyang dugo sa aking mga kamay, alam kong tapos na ang lahat. Ngunit isang nakakapangilabot na pangyayari ang nasaksihan ko. Ang katawan ni Javier ay hindi na natili sa sahig. Dahan-dahan itong naglaho na parang hinihigop ng kung anong itim na usok. Tila ba mismong ang kadiliman ang sumusundo sa kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang natira kundi ang mantsa ng dugo sa sahig. Sa kabila ng pagkapanalo ko, hindi ako nakambante. Agad kong dinukot ang cellphone ko at nanginginig na tinawagan si Nanay Ising. Pero hindi katulad ng mga nakaraang araw na mabilis siyang sumasagot. Ngayon ay tanging mahabang ring lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Dito na ako tuluyang binalot ng matinding kaba at takot. Paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko ang sinabi ng biyanan ko noon na walang kasiguraduhan kung mabubuhay ba si David sa sandaling matanggal ang pag-aswang niya. Kapag namatay ang taong dahilan kung bakit siya nagkaganon, paano kung huli na ang lahat? Paano kung kasabay ng paglaho ni Javier ay ang pagpanaw din ng asawa ko? Hindi na ako nag-aksaya ng panahon dahil punong-puno ng dugo ang suot ko. Napilitan akong kumuha ng isa sa mga damit ni Javier sa kanyang kabinet bilang pamalit. Habang isinusuot ko ang damit ng taong kinamumuhian ko, tanging ang mukha ni David ang nasa isip ko. Pabilis akong lumabas ng mansyon at humarurot sa biyahe patungo sa probinsya. Sa bawat kilometrong nadadaanan ko, mas lalong bumibigat ang dibdib ko sa panalangin na sana pagdating ko doon ay may asawa pa akong madadatnan na buhay at humihinga. Bago ako tumulak patungo dito sa probinsya, minabuti ko munang iwan ang anak namin sa poder ng aking mga magulang. Kahit masakit na mawalay sa kanya, kailangan kong gawin yon dahil wala akong kasiguraduhan kung ano ang madadatnan ko sa bahay na ito. Kung may asawa pa ba akong uuwian o isang halimaw na lang na hindi ko na makikilala. Hindi ko pa rin naiwasang manginig nang tumapak ako sa pintuan. Ang tanging bumungad sa akin ay ang nakabibinging katahimikan. Isang klase ng katahimikan na tila ba sumasakal sa akin at nagpapahiwatig na may masamang nangyari. Madilim ang buong paligid, walang kahit isang ilaw na nakasindi
kaya tanging sinag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbi kong gabay. Halos hindi ko na makilala ang loob ng aming bahay dahil sa sobrang kalat. Para bang dinaanan ito ng isang malakas na bagyo. Nagkalat ang mga sirang gamit, mga silya na tila pinagpira-piraso ng matatalim na kuko, at ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng mga nababasag na baso at bote na nagkalat sa sahig. Sa bawat sulok na tinitingnan ko, nakikita ko ang bakas ng matinding paghihirap at pagwawala ni David. David, nandito na ako. David, sumagot ka naman. Nay, nandito na po ako. David, nandito na ako. Nasaan kayo? Sumagot ka! Wala na. Huli na yata ako. Wala na siya dito. David, patawarin mo ko. Hindi ko malang nagawang iligtas ka na mas maaga. Bakit ganito? Bakit kailangan mauwi sa wala ang lahat ng ipinaglaban natin? Doon na ako tuluyang nawala ng lakas. Parang biglang bumigay ang mga tuhod ko at ang buong katawan ko ay tila naging lantang gulay sa tindi ng pagod at takot. Napalud ako sa gitna ng madilim at magulong sala. Napahawak ako sa mukha ko at doon ay humagulgol ng gusto. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng puso ko. Pakiramdam ko, lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng pagpapanggap na ginawa ko nitong mga nakaraang linggo ay sabay-sabay na nailabas ko sa bawat hikbi. Ang akala ko talaga ay huli na ako. Ang akala ko, sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, ay tuluyan na akong iniwan ng tanging dahilan kung bakit pa ako humihinga. Pero sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, bigla kong naramdaman ang isang pamilyar na init na dahang-dahang bumabalot sa akin. Isang pares sa mga kamay na dahang-dahang yumakap sa akin mula sa likuran. Yung yakap na kabisado ng bawat himaymay ng balat ko. Yung yakap na matagal kong ipinagkait sa sarili ko para lang iligtas siya. Sa sandaling yon, mas lalo akong napaiyak ng gusto. Pero hindi na ito dahil sa pait, kundi dahil sa labis na saya at pagkasabik sa asawa ko. Rhea, nandito na ako. Huwag ka nang umiyak. Naging maayos na ako. Maraming salamat. David, ikaw ba talaga yan? Ikaw na ulit to. Buhay ka! David, buhay ka! Salamat sa iyo, Rhea. Naramdaman ko nung sandaling pakiramdam ko ay may pagbabagong nangyayari sa akin. Kumalat tuloy yung buong bahay. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit gumaling ako. Salamat. Dahil hindi ka sumuko sa akin. Kahit na ako mismo, pinitawan ko na ang sarili ko. Hindi kita susukuan. Hindi ko hahayaan na may kumuha ulit sa'yo sa akin. Tapos na ang lahat, David. Wala na si Javier. Wala na ang sumpa. Mabubuo na ulit tayo. Sandali. Sila ni Ising nasaan? May inaasikaso pa para humanap ng katulong sa pag-aayos ng bahay habang maaga. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Parang takot na takot ako na kapag binitawan ko siya, kahit isang saglit lang, bigla siyang maglalaho na parang bula sa harap ko. Nung mga oras na yon, naramdaman kong muli ang pamilyar na init sa mga bisig ni David. Yung init na matagal kong hinahanap-hanap at inakala kong hindi ko na muling madarama. Wala na yung kaba, wala na yung takot. Hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Para akong nabunutan ng dambuhalang tinik sa dibdib ng mga sandaling yon. Habang naririnig ko ang tibok ng puso niya kasabay ng sakin. Doon ko napatunayan na sa kabila ng lahat ng dilim na dinaanan namin, ang liwanag pa rin ng pagmamahal ang mananaig. Matapos ang madilim na kabanatang yon ng buhay namin, unti-unti kaming bumalik sa dati. Pero sa mas matatag na paraan, mas pinili naming manatili sa poder ni Nanay Ising dito sa probinsya. Malugod naman niya kaming tinanggap. Mas payapa dito. Malayo sa gulo ng syudad at sa mga alaala ni Javier.
Ang mga magulang ko naman, bagamat naging mahirap nung una, ay unti-unti ring tinanggap ang aming desisyon. Hindi na kami nagsalita pa tungkol sa tunay na nangyari kay Javier. Lalo pa at siguradong wala rin namang maniniwala sa amin. Higit sa lahat, ang pinaka-pinagpapasalamat ko ay ang pagpapatawad na namagitan sa pamilya ko at kay David. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang kwento ng pakikipaglaban namin ng asawa ko. Sana po'y may napulot kayong aral sa aming karanasan, na hanggat may katotohanan at pananampalataya, walang sumpang hindi kayang itigil. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Sa uulitin, ako po si Rhea at ito ang aming kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang kakaibang kwento ang ngayon ay ibinahagi sa atin ng ating bagong letter sender na si Rhea. Isang karanasang hindi lang tungkol sa nakakatakot na pagsubok na pinagdaanan nila ng asawa niyang si David, kundi karanasang sumasalamin sa buhay ng marami sa atin. Naway may natutunan tayong lahat sa kanyang kwento. Maraming salamat sa inyong lahat para sa isa na namang episode na pinagsaluhan natin ngayon. Mga mahal naming listeners, muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Neri, at aasahan kong sasamahan niyo ulit ako sa susunod pa nating mga video. Hanggang sa muli, and God bless po sa ating lahat.